Sa mapagpalayang araw po sa ating lahat, mga kaibigan. Ito po ang kawal ng demokrasya, nagsasabing Waldi Carbonell, nagsasabing Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Allahu Akbar. Mga kaibigan, nakauwi na po si Alice Go dito sa Pilipinas. Hindi ko po alam kung bakit ko kinakailangan sabihin nakauwi. Dapat na ibalik lang, nakabalik. Sapagkat hindi po dito sa Pilipinas ang tunay na tahanan yan. Yan po ay taga-China. Yan ay isang miyembro ng militia ng China. At sa kanya pong edad na yan, ay lumalabas na mataas ang kanyang IQ o katalinuhan. At ang aking pong masasabi ay wala pong nagawa ang Pilipinas para siya ay ibalik dito. Ang nangyari po dyan ay wala tayong ginawa para siya ay mahuli sa Indonesia. Katunayan, hanggang ngayon, nahuli na yung kanyang mga kasamahan ay para hanapin kung nasan siya, ay hindi pa natutukoy kung paano sila nakalabas sa Pilipinas. Maliwanag na sa harap ng Quadcom, yung 4 na committee ng House of Representatives or Congress, wala pa po silang naalapuhap ngayon na matibay na rota na ginamit nila. Alice Go papalabas po ng Pilipinas. Kapag ngayon, pinaglalaruan lang po sila nila Cassandra Ong, Sheila, yung pong mga kasamahan. At hanggang ngayon, mga kaibigan, nakatawa lang nito si Harry Roque na siya pong itinuturo ngayon na pinakamalaking tao, siyempre may mas malaki kay Roque, na siya pong Panginoon ng mga Pogo sa Republika ng Pilipinas. Ngayon, yung pinagkakaguluhan po nila yung issue na bakit po ang ating mga opisyalis ng bansa ay nag-uunahan, nagpapapugihan kung sino ang mga katabi kay Alice Go. Tama si Senator Risa Hontiveros na why are you treating her like a celebrity? She is a criminal. Bakit po natin masasabing kriminal? Usually, pag kriminal, mga kaibigan, yan ay kinakailangan mo lang mademanda, yan ay kinakailangan mapatungan, mapatawan ng kaparusahan at ng sentensya, at yan lamang maririnig na masasabi natin nagkaroon nga talaga ng krimen, at pag nagkaroon ng krimen, merong kriminal na matatawag na tao. At si Alice Go, kaya pa natatawag na kriminal yan, eh sapagkat ang trato sa kanya ni Secretary Benher Abalos ay para pong celebrity, para isang artista, para isang maranyang prinsesa na karangalan, maka-selfie, makadao pampalad, makatabi sa mga interview, at ito po ay nakakasuka, at ito ay merong Pilipina na matapang manindigan sa katauhan ni Senator Risa Hontiveros. Wala po tayong magagawa na sabihin si Risa Hontiveros ay tama. Bakit nga naman itutuloy na para pong celebrity o isang artista o isang marangya, kabunyi-bunying tao, itong si dating Mayor Alice Go. Yung pa naman sa kanyang pagiging mayor sa ilalim ng Department of Environment, Department of Interior and Local Government, ay sinang kababalaghan. Alam po ninyo, familiar po tayo sa politika ng Bamban. Yung Bamban, nandiyan sila Reynaldo Katakutan. Eh, dynasty po dyan.
Panay katakutan, apelido po yan. Hindi po yan dahil sa nakakilabot ang mga muka, kundi apelido po nila yan. Katakutan family. Ang tagal-tagal na po yan at ang mga kapangpangan, talaga po namang klanis yan. Pag hindi ka kapangpangan, ibang tingin sa ikaw ay dayuhan. Nung ako po ay ginawang guest speaker dyan ng Philippine Eagle, ang concern ng mga tao dyan, ba't hindi ako kapangpangan? At sayang daw at hindi ako marunong magsalita ng kapangpangan. Bagamat ang aking pong talumpati sa harapan nila ay English at Tagalog. Abay, ang kanila pong misgiving na para pong pagkukulang ko ay bakit hindi ako kapangpangan. At dito, kinakailangan kapangpangan ka para manalo ka ng pwesto sa Pampanga. Ito si Alice Go, hindi na kapangpangan, hindi rin Ilocano, hindi rin Tagalog, hindi rin po siya kung ano pang lahi ng Pilipino, sapagkat siya ay inchik na nakakagimbal, sapagkat isang inchik na hindi kilala ay nanalo ng halalan pagka opisyal, local government, mayor, alkalde ng isang kapangpangan town, first town of Pampanga, yan pong Bamban ng Tarlac, yan pong Bamban, una pong bayan niya ng Tarlac. Abay nanalo, bigla na lamang. Bakit? Sapagkat sa kultura ng Pilipino, kahit na sino ka, pagka ikaw ay makwarta, ikaw ay nananalo. Kahit ikaw ay wedding lord, halimbawa, pareho ni Bong Pineda, abay naging dynasty na po ang mga Pineda dyan sa Pampanga. Bakit? Sapagkat napakarami pong pera galing po sa illegal gambling na kung tawagin ng araw ay wedding. Ang pumalit po dyan ngayon ay ito pong Pogo. Ay hindi po tayo naniniwala, gusto man natin mangyari, na mawawala ang Pogo sa Pilipinas. Ipapaliwanag po natin ang kultura ng mga Pilipino dito po sa issue ngayon na bakit po tinuturing na para pong tinuturing na para celebrity ito si Alice Go. Ang paliwanag ng Director General, NBI Director ng National Bureau of Investigation kung bakit ang kanyang mga tauhan ay panay-panay ang paselfie, nakangiti pa at nag-uunang pa sa pagtabi kay Alice Go sapagkat di umano itinuturing ng NBI na isang achievement, isang mission accomplished ang pagkakadakip kay Alice Go. Si Alice Go, mga kaibigan, sang-ayon sa kawal ng demokrasya, hindi nadakip ng NBI, hindi nadakip ng PAO o Interpol. Siya po ay nadakip sa salang immigration dyan po sa Indonesia. Kansilado ng Pilipinas ang kanyang pasaporte, therefore, undocumented agent siya. At sapagkat ang Indonesia ay matino, abay, ninotify nila Pilipinas na yung hinahanap ninyo ay nandito at hawak na namin sapagkat siya ay may hawak na lumalabas na peking passport ng Pilipinas. Bakit po alam na Indonesia yan? Sapagkat meron po silang embassy dito po sa Makati. At ang kanilang ambassador ay parati pong nanunood diyan po sa Quadcom hearing sa Kongreso at dyan po sa Senado na abreast po sila. Ibig sabihin sila po ay alam nila mga issue dito. Ito ay pinag-alam nila sa Indonesia. Alam nila na nandun si Alice Go sapagkat meron na intercept sa immigration habang nagpapa-extend ng kanyang visa. Ang mga Asian countries, ASEAN members, ay wala pong visa yan sa isa't isa. Pwedeng dumagsa sa atin ang mga taga-Cambodia, taga-Hong Kong, Thailand,
Malaysia, Singapore, at ganun din ang mga Pilipino. Pwede rin dumagsa sa kanila. Kaya lang, medyo lugi po tayo sapagkat hindi po masyadong mayaman ang Pilipinas. Kaya po, ang mga Pilipino ay nagtutungo sa iba't ibang lugar, hindi para magdiwaliw, kundi para maghanap buhay. At dito, kaya allergic ang mga bansa sa Pilipinas ay sapagkat pag Filipino passport holder ka, ang tingin sa iyo ay para ka na mag-TNT. Ang ibig po sabihin ng TNT ay tago ng tago o illegal immigrant. Si Alice Go ay nahuli ng Indonesian Immigration Authority sapagkat nagkaroon ng alarma ang kanyang passport na ito ay peke at totoo pong peke sapagkat paano ka magiging Philippine passport holder pag hindi ka Pilipino? Hindi ka na naturalize, ibig sabihin hindi ka na proseso ng batas para maging Filipino citizen. Pero meron kang pasaporte ng Pilipinas. Bakit? Ang kasagutan po dyan isa lamang parate. Korupsyon. Pag kami pera ka, kahit na anong kailanganin mo sa Pilipinas, nakukuha mo. Pati pasaporte. Kung gusto mo magkaroon ka ng mga tunay na bank book, makakakuha ka rin sa tamang halaga. Hindi ka nga lang makaka-withdraw. Sapagkat peke ka, wala kang deposito. Ganun pa man, ang issue po natin dito ay mali itong direktor ng NBI sa pagsasabing naunawaan ko kung bakit nagpapaselfie ang mga NBI agents ko. Sapagkat tinuturing nilang malaking achievement nila itong pagkakahuli kay Alice Go. Muli, hindi po nahuli ng NBI o ng Immigration o Philippine Authority sa kabila ng napakalaking confidential funds, hindi po nahuli ng otoridad o ng mga law enforcers na Pilipino ang pugante, fugitive, tumakas sa batas, tumakas sa Senado, tumakas sa investigasyon, isang takas na pareho ni Alice Go. At hindi po ako naniniwala na wala pong malaking tao na tumulong dyan. Doon po sa pag-iimbestiga ng Quadcom, abay sinabi ni Sheila Go, isa sa mga kapanalig o assistant ni Alice Go, mga kaibigan, at dinitiray niya na siya'y kapatid. Abay lumalabas na meron 2 cabinet secretary na tumutulong kay Alice Go. Hindi ko pa po nasisiguro ang kanilang pangalan, kaya po hindi ko po na masasabi ang kanyang pangalan, pero meron na po akong idea. Ang mga secretaries na yan ay nag-uunahan din sa picture taking doon po sa pagkakapaslang kay kasamang Percy Lapid. Abay lumalabas na achievement nila yung pagkakahuli kay Joel Iscarial. Muli, hindi po nahuli si Joel Iscarial. Siya po'y sumuko at ako ay naniniwala na isa sa mga pagsuko niya ay doon po sa sinabi ni kasamang Abner Apwang na kung ikaw ay natusan lamang na patayin si Ginoong Percy Lapid, sumuko ka na sapagkat nanganganib ang buhay mo. Papatayin ka rin na nag-utos sa iyo sapagkat, quote, ang filosofiya ng mga mamamatay tao nagpapatay. Dead men tell no tales. Ang taong patay na ay hindi na makakapag-istorya, makakapagsabi kung sino nag-utos sa kanya. So kaya po nag-surrender yan sapagkat takot siya na siya po ay patayin ng mga nag-utos na malalaking tao kay Percy Lapid. Abay nag-uunahan din ang mga cabinet secretary, 2 cabinet secretary nag-uunahan sa kredito sa di umano ay pagkakasulba, pagkakahuli ng pumatay kay Percy Lapid ay si Secretary Boying Rimulya ng Department of Justice
at Secretary Benhar Abalos. Mukhang nagpapaligsan yung dalawang yan sa pagkakaroon ng media exposure, mga kaibigan. Balita ko, parehong kakandidato pagka-senador. Pero hindi po kasalanan ang kumandidato bilang senador. Ang kasalanan po dyan ay pag pinagtataksila mo, bansa mo, yan po ang kasalanan diyan. Ngayon, hindi ko po sinasabing silang dalawa yung tumulong kay Alice Guo sapagkat hindi ko pa po nare-research yan. Alam po ninyo, pag nagkakamali ako, hindi ko po sinasadya yan. Yan ay sa kadahilanan na pag nakikita niyo po ako nagko-komentaryo, wala po akong script, wala po akong binabasang mga dokumento ito dahil lamang hindi nyo rin mababasa, malayo kayo. Ito pong nasa harapan ko ay isa pong ang tawag dito ni Leo Aguilar ay piskante. Pagka pinakpok mo dahil sa galit, hindi magiging ang podium sapagkat ito po ang lumilikha ng atensyon. Wala po tayong script na binabasa dito. Kaya po nagkamali po tayo nung inamin ko po, nagkamali ako nung ikwinento ko ang pagkakamatay ni Espinosa na mali po tayo ng pangalan ng kung sino pumatay o kriminal na pulis. Walang iba kundi si Lieutenant Colonel Marvin Marcos. Ewan ko kung Ilocano yan, pero yan po ay PNP na mayabang na opisyal na nagko-cover po ang ating mga reporter doon po sa DOJ sa panahon po ni Medardo Guevara. Pinapalabas niya yung mga media. Yung pala, abogado ng kabila yun. Prosecutor siya, pinapalabas, akala media raw siya. Mga kaibigan, yan po ang aking pagkakamali, yung pangalan. Tama po yung nagkomento na sinabing mukhang nagkamali ka, Mr. Carbonell, sa pangalan ng kung sinong pumatay kay Mayor Espinosa sa loob ng kulungan ng Albuera, Leyte. Hindi po yan sa Palo, Leyte. I stand corrected, I apologize. Tao lang po tayo, nagkakamali rin. Kuminsan, nagdadala tayo ng bugso ng damdamin sapagkat ang tingin ko dyan sa mga Espinido, mga Bato de la Rosa, yung mga Marvin Marcos, at kung sino pa mga mamamatay tao, General Coramat. Abay, pare-pareho po mga pulis na dapat magprotekta ng sambayanang Pilipino, pero sila po ang nagmimistulang mga kriminal. Kaya pag nabago po pangalan ng konti, one criminal to the other, ay mali po ng journalism ko yan. Inaamin ko po, nagkamali po tayo, sapagkat tulad po natin sinabi kung minsan, kahit na pagod tayo, pag gusto po natin makapagsilbi sa larangan ng pamamahayag, ay bumabangon pa rin po tayo upang humarap sa kamera at makipag-usap sa ating pong mga manunood. Maraming salamat sa patuloy na daluyong ng suporta sa kawalan ng demokrasya, mga kaibigan. Susuklian po natin yan ng paglilingkod na tuloy-tuloy. At kung tulad po natin sinabi, akin pong paninindigan ang ating pong sinasabi dito sapagkat ang ating pong kapital dito ay katotohanan at ultimong buhay natin ay ating tinataya. Yan po ang aking pong paninindigan. Tama si Risa Hontiveros, tama yung quad sa kanilang pag-iimbestiga. Tama at mabuhay itong si Congresswoman Jinky Luistro at iba pang mga congressman na gumagawa ng kanilang mga tungkulin. Tapos na po ang kamandag ng mga Duterte. Huwag na po kayong matakot sa mga Duterte na yan sapagkat nalalapit na po masukol yan. Isang nakakalahati na raw sila ng hukay yan po sa bunker. Kahit na mahukay nyo po yan, hindi nyo po mapapasok. Sapagkat hindi po kaya ng dinamita, hindi kaya ng piko, hindi kaya pong buwagin yan ng basta-basta.
kinakailangan po niyan ay pneumatic drill. At tayo po ay patuloy na magbibigay sa inyo ng mga advanced information hinggil po dito. Ako po ang kawal ng demokrasya, Waldy Carbonell, na sinasabing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Iniibig ko ang Pilipinas.